So taliwas sa mga pahayag ng mga ex-marines at saka mga ex-soldiers ng ating bansa, kung sino-sino ang binanggit nila na naka-receive ng mali-maletang salapi. Ako na hindi nagnakaw, ako na nagpipilit lang na magampanan ko ang tungkulin, ako pa yung kanilang aarestuhin. So ito'y naipahayag ko na. Ako naman kung gagawin nila yun dyan, maliwanag naman na ako isasama naman ng payapa sa kanila. Ganun po ba? Sapagkat kung sino man ang mahihirang na aresto sa akin, ginagampanan lamang niya yung tungkulin niya. Ako isasama ng matiwasay, voluntaryo. At bahala na ang batas kung paano isesettle lahat ang mga pangyayari ito. Pero mukhang mabigat yun, Sen, sa pangyayari yan. Kasi kung ganun po ang binabanggit nyo, well, ako personally, mukhang ang ating mga kababayan, parang hindi ata magiging katanggap-tanggap yung bagay na yun, Sen. Kasi batas is batas. Pagkatapos ganun ang gagawin sa inyo, mukhang parang... Lalo na kapag naliwanagan nila na ang kanilang ibinibintang sa akin ay yung pagkakaloob ng mga kaibigan ko ng pansariling lang pagtulong sa akin. Pribadong pera nila na itinulong sa akin para makapangampanya ako. Paano mo ngayong ikakapit yun sa tinatawag na plunder? Yun. Diyan yung plunder kasi may kinalaman doon sa pagnanakaw mo ng salaping bayan. Salapi ng bayan po yun. O kaya, kinonekta mo doon sa pangangako mo na bibigyan mo sila ng kung anong klaseng pabuya o pangako na ginagamit ko yung aking opisina. So, yun ang kinakapit nila. Pribadong pera ay tinulong sa akin. Paano naging public? Paano naging plunder yun? Kahit mga taong karaniwan na hindi naman mga abogado, nagtataka, paano po kayo nadawit to sa pagnanakaw ng pera ng bayan? Ewan ko kako sa kanila, pero mag-iimbento sila ng kahit anong iaakusa sa akin para lang maaresto nila ako at matigil na ng tuluyan yung pagdinig sa Blue Ribbon. Kasi maaring magdidinig sila. Kaya lang, membro pa ako dun Kaya ayaw din nila siguro mag-participate ako kahit membro. Kung sakaling tatawag sila, nandun pa rin ako Pero palagay ko, sa ngayon, dahil hawak na nila yung beat, talaga pong mapipinid na yung pinto ng pagdinig. Talaga pong yung issue ng pagnanakaw na yan, tuluyan na pong malilibing yan. Malilibing na po hanggang sa akala nila malilimutan ng taong bayan. Ewan ko lang, malilimutan ng taong bayan yan. Gaano sila kaseryoso? Ano kung nakikita niyong dahilan para talagang isakatuparan po itong pag-aresto sa inyo? Ang nakikita ko sa kanila, dahil alam nila na pagtama, ilalaban ko kahit saan kami makarating. Ipinakita ko na nung nakaraan, yung CA, sinabi ko, mali po ito sapagkat nakalabag po tayo sa isang batas na tayo pa rin ang gumawa. So nakikita na lang sa huling pagkakataon kung ano yung tama, kung ano yung batas, pinipilit ko. Na ipaalam sa ating mga mamamayan. So paano ko gagamitin yung posisyon ko? Yun ang pinipilit natin. Pero mag-iimbento sila. Yun na lang ang gagawin Meron na ba kayong nabalitaan na arrest warrant o ano ba na para kayo po ay... Nabalitaan ko na. Kaya nga ako nagpapahayag ngayon. Kung sakasakali pong ituloy nila ang pag-aresto sa akin, ako po isasama sa kanila peacefully. Ibig sabihin, I will not resist. Sapagkat tungkulin po yun ng arresting officer. Alam ko naman po yung tuntunin kung paano ka arestuin. Talagang ganyan ako naman ay dahil sa ginawa kong pakikipag laban tungkol sa katwiran at sa umiiral na batas, kung ito ang magiging kabayaran ng pagtatanggol ko sa ating bansa, sa ating mga kababayan, nasa kanila po yun Wala akong alam na aking nilabag na batas. Yung pong kanilang mga asunto'y puro invento yun. Alam po ninyo, pinagdalhan ng mali-maleta. Pati po yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong aarestuin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas.
Sabi ni Pero Boying, napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. sabi ni Ombudsman Boying, yung mga naunang sa niya pa, hinug na raw po ang kasong plunder para sa kanila. Nakita ko, unang-una, April 2026, nandun yung 5 kaso na nakalaan para kay Martin Romualdez. Opo. Isang plunder, isang indirect bribery, isang direct bribery, Oho. a violation of AMLAC, Opo. violation of RA 3019. 5. Oho. April 2026. Oho. Hindi ko lang alam ang date kay Joel Villanueva Oho. at saka kay Chis Escudero. Oho. Pero ako, invento lang. Walang kaugnayan po sa public funds. No. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila. Sa kanila, Opo, hindi sa oo. taong bayan. Ay yung piliting ko po na ituloy ang pagdinig diyan sa flood control projects, anomaly na yan. At mapanagot kasi At mapanagot natin silang lahat. opo, Oo. para mapanagot ang nasa likod talaga ng Nasa lahat sa ng- kanila po yun. Nasa kanila na po yun. Oo. Kung talagang aarestuhin po nila ako, Oho. muli po ako nagsasabi na ako po'y sasama sa kanila ng buong pagpapasako. Oho. I will not arrest. I will not resist Oho. the arrest. Pero habang pinakikinggan ko kayo, Sen, mabigat. Ako, personally, mabigat sa logo po yun kung gagawin nila yan, Sen, ha? Alam ko naman, si Nelson nga, nakikita ko, lumuluha pa yung tao. Pero talagang gano'n, ha? At hindi ko kayo masisisi kung malulungkot kayo. Pero ganun talaga bilang tao, malulungkot naman. Lalong-lalo na, sa katulad ko, wala naman akong nagawang kasalanan. At yung ibang mali-malitang ang pinagdalhan, nandyan na nga ang mga nakaumang na lahat, ang mga plunder cases laban sa kanila, pero hindi nila ginagalaw. Minabuti pa nila na baka sakaling ako pa ang mauna na maaresto. Ano ba ito? Lokohan na ba ito? Sen, mukhang, sabi nga nung isa kong narinig, mukhang inuunggoy na tayo, Planet of the Apes na ba ang Pilipinas ngayon? Hindi kasi, dahil nga siguro sa kinatatakutan nila yung multo na kanilang ginawa, pinagnakawan ang taong bayan, isip-isip, nilimas nila ang salaping bayan Oho. na para sana sa serbisyo ng mamamayan. Pagkatapos, natakot sila sa multong ginawa nila, gusto nilang pagtakpan. Nako. So kung sino man ang magpapakabayani na yan na ituloy para sa ganun, makilala natin silang lahat, gagawa sila ng paraan para usigin ang tao na yan. Ako ngayon. So bakit kayo magtataka? Bakit kayo malulungkot? Dapat inasahan natin na gagawin nila sa akin yun. Kaya lang, yung mga tao na nasa likod ng pagnanakaw na ito, na ayaw nilang mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan, ayaw nang makilala silang lahat, ay yan ang kinatatakutan nila. Kaya nangyari ang mga bagay na ito. Oho.